Yari si Marcos dito, paktay na. Naku po, ito na nga, may pag-uusapan tayo ditong malupit mga kaibigan, mga banateros, mga kabiyaya. At ito, mukhang talagang nagkakalaglagan na sila. At parang hindi yata na naman sila nakapag-usap sa kanilang Jesse. Jesse, no? Oo, mukhang hindi na naman ata sila nakapag-usap sa kanilang Jesse, kaya parang nagkakalaglagan na. At may video akong ipapanood sa inyo. Oo, may video evidence tayo, no? At syempre nasa dulo po ng ating video yan, kaya abang-abang lang at marami din tayong ibabalita ngayon. At ito, big shot lawyer na kakampi ni Pangulong Duterte talagang pinag-uusapan ngayon. Mukhang nalalapit na po ang pag-uwi ng ating ama ng bayan, ng ating tatay Rodrigo Roa Duterte. At talagang yung mga ulo po ngayon nagugulantang na po. Oo, sabi nga nila, panahon mo ngayon, may panahon din kami. Kaya yung mga anti-Duterte dyan, mag-ingat-ingat kayo baka dumating yung adlaw. Dumating yung araw ninyo at kami naman ang nasa taas. Kami naman yung pagtatawanan kayo. Oo, so marami tayong papanoorin ngayon mga banateros, mga kabiyaya, at hindi tayo nakapag-vlog sa kadahilanan nga po na inayos ko pa po yung ating background. Yung ating background kasi nga ay medyo nagko-color-color nung nakaraan nagsayang pa ako ng pintura. Ibabalik ko din pala yung kurtina. Eto na nga, wag na natin patagalin ito. Dito muna tayo sa isang balita natin na kung saan ay dito posibilidad Attorney Sal Panelo, ito Senate hearing ni Sen Aimee sa illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte. So panoorin po muna natin to. Talagang publicidad lang yan. Publicity stunt dahil bagsak siya sa survey. Kailangan niya makakuha ng boto. Kanyari, pabor siya Presidente Duterte. Pero ang problema sa kanya, namangkasis ng dalawang ilog. Hindi malaman ng tao kung kanino ka ba talaga. Ang nangyari sa kanya, gusto mo kumuha ng boto sa mga Duterte, gusto mo kumuha ng boto sa Marcos. Kasi yung Senate hearing na yan, wala naman natuklasan dyan na hindi na alam ng tao. Alam na nating lahat yan Kasi napanood na natin Hindi mo kailangan ng dokumento, ng ebidensya, hayagan na nilabag nila. Kitang-kita ng buong mundo. At pati yung kanilang mga pahayag sa publiko, nagpapakita na talagang sila ang may kagagawan ng iligal na pag-aresto, pagdetini, at ang pagdukot sa kanya at itinapon sa dahig. Yun. Ang lupit mo talaga, Attorney Sal. Pag si Attorney Sal talaga yung bumanat, paktay ko. Hindi naman din kukunin to ni Pangulong Duterte na legal, kung di ako nagkakamali, legal advisor, di ba? Hindi ito kukunin ni Pangulong Duterte kung ito ay tolonggis. Kaya ganito to kagaling tong matanda na to. So sorry sis. Sorry po sa words na matanda, pero bilang po yan, hindi po pang babastos yun Pero ito si Attorney Sal Panelo, hindi kukunin kung yan ay pipitsugin lamang. Okay, tuloy natin. Nangyaring Senate hearing patungkol sa illegal na pag-aresto at pagsukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Muling ipagpapatuloy ito ngayon darating na Huwebes. Ilan daw sa mga opisyal na dumalo noong unang pagdinig ang nagsabing dadalo ngayong Huwebes. Bukas din daw, Attorney Sal, si Vice President Sara Duterte na dumalo sa naturang pagdinig. Ang tanong dito, Attorney Sal, ano kaya ang maaasahan o dapat asahan ng taong bayan, lalo't sinabi niyo po, Attorney Sal, na publisidad at layon lamang ng nangunguna sa pagdinig na maisalba ang kanyang sarili ngayon darating na eleksyon. Ayun po, Attorney. Anong masasabi ko? Wala. Kung anong sinabi ko, yun na yun. Correct, Attorney. Sa ibang balita naman po, nagtipon. Hindi, ito yung about dun kay Aimee Marcos. Alam mo, talagang ngayon sinasabi namin na
Yung hearing na yan, ginawa niya ngayon yung pangangampanya niya. Di alam naman kasi ano yan alam nyo, nasa, paulit-ulit ko sinasabi, baka nasa playbook nila talaga yan, ng pamilya nila na, oy, ikaw ikaw yung maging parang kunwari. Ikaw yung maging parang against sa akin. Dahil kapatid kita, kasi baka dumating yung araw. Kasi hindi naman tanga yung mga yan. Hindi naman tanga yan sila Marcos. Hindi tanga yan. Alam nila na talagang di nila kaya ang mga Duterte. Kaya ang ginawa, ang kanilang strategy ay alam niyo yun, yung tipong mamamangka sa dalawang ilog itong isa sa mga Marcos para hindi pa rin sila masero. Kasi nga ganito yung gagawin nilang setup ganito yung setup na gagawin ni Marcos. Noon pa man, planado na nila yan. Kasi kung talagang totoong kakampi natin si Amy Marcos, anak ng teteng, ikaw mismo mag-uutos sa kapatid mo na magpa-drug test ka. Ikaw mismo magsasabi sa kapatid mo na, oy, mali ang ginagawa mo. Masisira tayo dyan sa ginagawa mo. Hindi pa pwede ang ginagawa mo. Matagal tayong hindi nakaupo dito sa gobyerno. Hindi tayo nakapag-president. Ilang dekada na. Tatay pa natin yun. Tapos ngayon bababuyin mo yung apelido natin, sisirain mo yung pangalan natin. Hindi pwede yun. Sana ganun dapat. Pero hindi natin nakikitaan ng ganun si Amy. Yung mga ganitong strategy niya, gawain talaga, mapagpanggap. Kagaya nga ng sabi ni Atty. Sal Panelo, balat kayo pala. Galing din kumanta nito ni Atty. Sal Tuloy natin. Tipon ang mga OFW mula sa Hawaii sa ginanap na Bring Him Home Rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga senatorial candidates ng PDP laban para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Narito ang report ni Prince Tripoli. Pasok Hindi mapigilang maglabas ng kanilang mga saloobin ang mga overseas Filipino workers sa ginanap na Bring Him Home Rally para kay FPRRD nitong Abril 6 sa Hawaii, USA. Ibinahagi ng ilang DDS supporter mula Hawaii ang kanilang taus-pusong mensahe at karanasan bilang taga-suporta ni Pangulong Duterte. Why I am there? I am there because... Si Castro? Ay, hindi pala. Akala ko si Franz Castro Ganyan yung English ni Franz Castro. Why I am there? I love the Philippines because it is the land of my birth and it is the home of my families and friends. Ibinahagi rin niya ang ginawa ng liham para kay Tatay Digong, kung saan personal niyang dinala ang isang postcard sa The Hague, Netherlands. Driven by determination, I embark on a remarkable journey, personally delivering this postcard to your mailbox. In The Hague, where you were unjustly detained. Forward natin kasi may sounds I arrived Ang tumulong sa kanila matapos ang kauna-unahan tumulong sa amin Yan, dito natutuwa ako dito kay nanay Tacloban nung nayulanda kami. Tapos sasabihin ni Bongbong na si Tolentino ang unang nagpunta ng Gago, nagmura. Hoy, nay, ba't ka nagmura? Manay, bawal magmura dyan, manay. Hindi na yan, hindi po kami nagmumura dyan, uy. Hindi totoo na, alam niyo yung sinabi ni Marcos Jr. na ang una daw pumunta dun sa Tacloban ay si Tolentino, isang malaking katarantaduhan yun. Alam mo yung ginagawa ni Marcos Jr. ng mga ganyang strategy, napakapangit talaga. Sa totoo lang talaga, promise. So, ganay, pasok na my language. But that is not true. Si Tatay Digong ang kauna-unahan dumating sa Tacloban na nagdala ng kanyang taong bayan mga na nagsabi niya. At saka mga doctors. Samantala, nagbigay din ng talumpati ang kilalang political vlogger at SMNA anchor na si Coach Bentulpo, palakpakan. Ay. Hindi pala si Bentulpo yun, hindi.
Si Coach Oli pala. ng Banateros. Sinabi niyang binuhay ng aktibidad ang alaala ng pagkakaisa ng mga OFW sa Hong Kong sa likod ng pagkakakulong ni FPRRD. Alam nyo, nung kami ay nasa Hong Kong, kasama namin doon si Tatay Digong. Kumaway lang siya sa bintana dahil hindi lahat makapasok. Yung mga Pilipino nagsigawan. Mahal na mahal na mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Yan, totoo po yan. Alam nyo, yung grabe yun. Magsi-CR lang po sana si Pangulong Duterte. Kami ho magkakasama nun eh. Magsi-CR lang sana si Pangulong Duterte. Tapos magulat kami. Biglang may naghiyawan. No? Sabi namin, kala namin kung ano na, yung pala, sumilip po pala. Kasi sa baba ng, hindi naman sobrang taas, siguro mga second floor na building, or sabihin na nating building, o ganun, yung okasyon dyan sa Hong Kong nang nangyari doon. So nandun yung mga Pilipino nag-aabang sa paglabas ni Pangulong Duterte. Sabi ko sa iyo, ganyan lang ho yung bintana na nakasilip siya. Grabe, sobrang talagang gustong magkumaw. Yung nakita nyo nung yung sa Hong Kong, sobrang dami hong tao sa labas ho noon, promise. Ni ultimo nga ako, hindi ako makalabas. Isang beses nga po parang ang ginawa ko, tumakas ako sa mga pulis para ibibidyo ko sana yung doon sa labas, kaso wala, hindi ako makaalis kasi nga dinudumog din ako. Wow sikat ka ba, G? Hindi talaga, grabe, no? Kaya ganyan talaga, sobrang ganyan kamahal ng taong bayan netong si Pangulong Pangulong Duterte. Sobra talaga, grabe. Kahit saan magbunta. Kaya nga ang nangyari diyan. Etong si Pangulong Duterte, inilipad nila ng ibang bansa kasi nga pilit din nilang tinututulan yung mga nangyayaring campaign. Kasi nga kapag nandiyan si Pangulong Duterte, wala na, finish na. O talagang kahit saan pa yan, mapa-Hong Kong man, sa ibang bansa man, talagang dudumugin. Tingnan mo nga sa Netherlands, nung nandun na si Pangulong Duterte, tignan nyo na lang yung mga Pilipinong pumunta ho doon. Diba? Sobrang dami. Sobrang dami hong mga tao doon. Sorry, napindot ko lang. Sobrang dami hong tao doon. Talagang doon mo makikita na kahit sandalhin nyo si Pangulong Duterte, pupuntahan at susuportahan siya ng mga Pilipino. Okay, tuloy. Tuloy lang nila yan. Kasi ang mga tao, pag hindi lumabas, ang gobyerno hindi makikinig. Kaya yung ginagawa sa iba't ibang lugar, tama yan. Kailangan gawin yung regular, basta mapayapa. Hindi pakiusap, kung hindi demand. Sabihin nyo sa gobyerno, ibalik nyo si Duterte dito sa Pilipinas. Yan namang mga nasa Mindanao, Visayas, ituloy nyo. Ang napapansin lang natin, parang konti yata rito sa Metro Manila, mga rally. Kailangan i-organize ninyo dito sa Metro Manila kasi itong epicenter ng bansa. Kailangan makita ng gobyerno ito na sinasalungat ang mga patakaran nila na lumalabag sa saligang batas. Kailangan ipakita talaga natin. Basta mapayapa lang o mapayapa, yung paulit-ulit natin sinasabi. Sapagkat yan ay garantisado sa ating saligang batas. Yan ay napapaloob sa kalayaan ng pagsasalita at pagpapahayag at ang pagtitipon-tipon upang ipahayag ang mga hinaing, mga pakiusap at pati na ang pagtuligsa sa pamahalaan kaugnay sa mga hindi pagtugon sa kanilang pangangailangan. Tama yun. Attorney, ano po masabi ninyo, attorney, sa Hindi, alam nyo, totoo yung sinabi ni attorney. Kasi yun una, wala hong mali dyan sa lahat ng mga naglalabas ng hinanaing nila sa gobyerno. Wala hong mali dyan. Promise, walang mali dyan at walang bawal ho.
Hindi po yan labag sa batas. Kayo po ay nagsasalita ng inyong saloobin para marinig ng gobyerno ang inyong problema. So, natural na gawin nyo, no? So, talagang okay lang po yun. Wala ho yung masama doon. Samantalang, dito muna tayo. Dito pala sa isa. Yan. Dito muna tayo, no? Asan yun? Wait lang, ito ba yun? Nagkakamali tayo. Dito tayo. Yan, dito. Panoorin ho natin ito, no? Attorney Dov Agos, opisyal ng kasama sa Duterte. Naku po, ito na, panoorin mo natin to. Opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang batikang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs. Matapos siyang italaga bilang Associate Counsel para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating leader. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte noong April 2, 2025, nang mapasama si Jacobs sa legal defense team bilang associate counsel. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Una nang sinabi ni Kaufman na buo na ang defense team ng dating Pangulo para sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya sa ICC. Kinumpirma rin ng kampo ni Duterte na wala ni isang Pilipinong abogado sa kanilang defense team sa ICC. Kasunod ng pagkakatalaga kay Attorney Jacobs, mas lumilinaw na ang magiging legal na direksyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte habang humaharap ito sa investigasyon ng ICC. Yan ha, lumutanan, liwanag nun guys. May mga ano na naman dito, may mga tawag dito, may mga kakabahan na naman dito sa panibagong balita. Di alam nyo, kung ako lang din talaga ang tatanungin, may talagang may talagang pagkakataon na may uwi to si Pangulong Duterte. Unang-una kasi, mali yung ginawa kasi nila dito. Mga tolonggis din kasi. Diba? Maling-mali. Ang mangyayari kasi parang mapupuwersa or parang alam niyo yun, tipong kasi kung iisipin ng ICC, tana may mali dito sa ginawa nila. Kasi ang nasa rules, may sariling rules ang ICC. Hindi po pwedeng dalhin mo doon ng isang nang hindi dumadaan sa korte nyo. Kaya nga naging sila International Court, Criminal Court, 'di ba? Kasi nga ang mangyayari, pag hindi kaya ng korte ng isang bansa, pag hindi kayang resolbahin ng isang bansa yung kaso nung isang tao na yun, doon dadalhin. Kaso, dito nga walang sinampang kaso eh. 'Di ba? Isang malaking katarantaduan eh. Kung dito sa atin wala namang sinampang kaso. So bakit biglang dinala doon, rekta doon, di mo na dinaan sa korte natin? Kaya talagang naniniwala ako na makakabalik dito si Pangulong Duterte. So ito pa. Naniniwala ang isang abogado na isang malaking hamon para sa konstitusyon ng Pilipinas ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Si Prince Tripoli sa report. Yun na, ang preliminary report lang ng Senate Foreign Relations Committee, dami lang mali. So, ngayon, kailangan pa ang further inquiry kasi alam mo kung wala yung dalawang inquiry, first saka yung second, wala tayong nalalaman yung mga ibang mga details na lumalabas. Ito ang naging komento ni Attorney James Reserva, isang law expert, kaugnay sa patuloy na investigasyon ng Senado sa iligal na pagdakip at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Iginiit ng abogado ang kahalagahan ng transparency sa Senado upang maresolba ang nasabing problema. That's the essence of the right of the people to information on matters of public concern. Ito ang pinaka-fundamental na principle diyan sa hearing na ito, the right of the people on matters of public concern to know. Dagdag pa ni Attorney Reserva na sa konsepto ng extraordinary rendition, ang isang tao ay palihim na kinukuha sa isang bansa upang harapin ang kaso sa ibang lugar. Bagay na nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte. Wala pang nangyari yung extra rendition sa atin. I remember yung isang congressman na naipalabas by way of
yung extradition treaty between the US, yung si former Congressman Mark Jimenez, dumaan talaga yon sa proseso. Mayroong extraordinarily rendered dito. Po hindi ko natin, hindi citizen, yung dating isang malaking official ng French government na found to be hiding here in our country. He was extracted parang secretly para to face trial in France. Hindi ako naniniwala ako na darating yung araw na itong si Marcos Jr. sisingilin talaga to. Ako po hindi nagbabanta. Lahat naman Lahat naman ng mga presidente pagtapos ng kanilang termino, humaharap talaga sila sa kaso. So si Pangulong Duterte, sinabi niya na yan ng paulit-ulit na ganyan din talaga ang mangyayari sa kanya. Pero hindi sa ICC. Sabi niya, magsampa kayo ng kaso, haharapin ko yan. Diba? Sabi niya pa, kung ikukulong niyo ko, dapat katabi ko si Laila de Lima. Diba? Natatandaan niyan dati. So doon naman kaming mga DDS vlogger, wala hong problema sa amin yun. Kasi nga, unang-una, matagal na hong prepare si Pangulong Duterte mapatungkol sa mga kaso niya. So sa madaling salita, matagal niya na hong alam yan at talagang alam niya na ganyan ang mangyayari. Pero hindi nga sa ICC. Dahil nga unang-una may gumagana ang justice system sa Pilipinas, hindi naman bano ang justice system sa Pilipinas, 'di ba? Oo. Pinagmukha lang bano ni Marcos Jr. Biruin mo bakit doon mo dadalhin ng isang Pilipino na hindi mo man lang nilitis sa inyo sa sarili ninyong batas? So doon pa lang maling-mali yung kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa ni Marcos, ang dami. Sobrang ang dami niya. Kung maituturing nga yung about sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, kung ihilera mo lahat ng ginawang kalokohan ni Marcos Jr. sa Pilipinas at ihilera mo ang kaso na ibinibintang kay Vice President Sara Duterte, ay di hamak na mas kailangan pang i-impeach si Marcos Jr. kaysa kay Vice President Sara Duterte. Kaya ako naniniwala ako dito, lalo to yung parang binastos mo ang konstitusyon sa Pilipinas, binastos mo ang batas ng Pilipinas, malaking problema sa inyo yan. Totoo po yan. Wala yun, parang tinago yun sa media. But yung Filipino citizen na extraordinarily rendered, first time pa yan nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte. Paliwanag pa ni Attorney Reserva na sa ilalim ng konstitusyon ng batas, kapag may banggaan umano sa pagitan ng batas ng bansa at ng international law, ang unang hakbang na gagawin ng korte ay resolbahin ang nasabing problema. Inamin naman ito na gigil siyang malaman kung paano ito didesisyonan ng Korte Suprema. Sa huli, inihayag ni Attorney Reserva na parang sinisira mismo ng Pilipinas ang sariling konstitusyon dahil sa hindi talagang talagang sinira na. Nangyari sa dating Pangulong Duterte. At isang malaking insulto anya ito para sa bansa dahil gumagana naman ng maayos ang hudikatura. Ako si Prince Tripoli, ang inyong talagang alam nyo, yung hindi wag na tayo magparang-parang dito. Real talk na tayo, diretsuhan, talagang sinisira niya. Yung parang sinisira, talagang sinisira niya. Biruin mo, saan ka nakakita? Warrant of arrest ang dala ng isang pulis. Ang ginawa doon sa aarestuhin, search warrant. Sa KOJC, kay Pastor Apollo C. Kibuloy, saan ka nakakita na isang tao, isang pastor ang kalaban nila, isang pastor lang yung huhulihin nila, 6,000 ang pulis na dinala nila dun sa loob. At saan ka nakakita na warrant of arrest lang ang dala-dala mo, naghukay ka dun sa loob ng compound. Diba isang malaking katarantaduan? Tapos si Abalo, sabi niya wala daw siyang alam doon. Pero putang ina, nasa pamaypay niya, hayop siya. Nasa pamaypay niya yung achievement niya daw na paghuli niya kay Alice Goo tsaka kay Pastor Ulul. Fuck you! Ay, sorry.
Papamura tuloy ako. Hindi kasi kaululan talaga yun. Hindi, promise, kaululan. Alam nyo, sobrang kaululan nila yan, no? Sobrang sobrang katarantaduhan nila yung mga pinaggagawa nila. Kaya wag kami. Iba na lang. Eto tayo. Dito tayo sa big shot. Additional lawyer ni PRRD, isang big shot. Ayon. Kanino to? Ayon. Kay Attorney Nicholas Kaufman. Yan. So panoorin po natin. Isang big shot sa larangan po ng batas ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs. Kaya naman pinili ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na kunin siya bilang associate counsel. Narito balita ni Anton Cero. Kinumpirma ni Attorney Kaufman ang pagkatalaga ni Attorney Jacobs sa kanyang koponan upang tumulong sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya isang kilalang eksperto at may malalim na kaalaman sa mga usaping may kinalaman sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang batikang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs matapos siyang italaga bilang associate counsel para sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng dating lider. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte noong April 2, 2025 na mapasama si Jacobs sa legal defense team bilang associate counsel. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Inilahad ni Kaufman kung bakit niya piniling kunin si Jacobs bilang associate counsel. He will be assisting me on one very discrete issue. He's an international humanitarian lawyer and academic, very well known. He's a member of Leiden University. He lectures there. People in The Hague know him very well. And he's also a proponent of one of the issues which is, how can I put it, central to this case. And if you've been following the debate, the academic debate which has surrounded the jurisdictional issues, you will realize why he is now in our team. Paktay ka dito, Marcos. Sa totoo lang, hindi ko kunin yan ni Kaufman na isa pa sa mga defensive lawyer ni Pangulong Duterte. Kaya yan si Marcos, alam nyo? Ako po. Alam nyo, may chismis ako. Chismis na panaginipan ko din. Naalala nyo kapag nag-live kami sa SMNI, sinasabi ko na si Marcos Jr. ay tatay niya si Joe Maciso. Alam niyo, may nakuha akong chismis. Sabihin ko ba? Sabihin ko. Sabihin ko. Baka magulat ka pag sinabi ko. May isa kasing kilala at malapit talaga sa mga Marcos nung panahon pa ng tatay niya. Sabihin ko na ba ngayon? O sa isang video na lang to, no? Basta may isang malapit sa Marcos Sr. na nakapagsalita itong si Marcos Sr. ng isa sa pinakasikreto ng Marcos family. Sinabi niya dun sa taong yun. So, ikinagulat ng taong yun na, totoo pala yun. Ano pala yun? Hindi lang pala sabi-sabi kundi totoo kaya. Totoo pala din yun. So ito'y nanggaling mismo sa tatay ni Marcos Jr. na si Ferdinand Marcos Sr. nung nabubuhay pa. Kaya kung maiisip natin, bakit walang pakialam or bakit walang utang na loob si Marcos Jr. sa mga Duterte na ang dami-dami na hong dumaan ng mga presidente na sa Pilipinas na hindi man lang ipinalibing ang kanyang ama. Yun pala, ganun pala sila. Chismoso ang hayop mag-chismakers no? Sasabihin ko na. Sabihin ko. Mamaya na easy lang. Easy lang. May isa pa tayong video Dagdag pa ni Kaufman, isang big shot si Jacobs sa larangan ng batas. As far as I'm concerned, he's an extremely big shot. But then that's just my view. Okay? I wouldn't have hired him if I felt he wasn't a big shot.
I only hire big shots. Dagdag pa ng abogado, ipaglalaban niya si Duterte hanggang sa huli. Until the end, until he is walking out of that prison here. Samantala, sinagot naman ni Kaufman ang pahayag ni Yusek Clear Castro ng Presidential Communication. Putang ina, Kaufman, wag mong pagpapansinin yan. Kung pagpapansinin niya si Manang. Dito to, si Manang Claire. Tignan mo kami hindi na namin pinapansin yung hinayupak na yan. Si Manang Claire. Wala. Lahat nagsasabi niya, sabi ko sa'yo, tagos sa kabilang ilong. Kung si Torre ang tinaguri ang the secondary of King Liar, wow, English, putang ina. Si Attorney Blurred Castro naman ang tinaguri ang the Queen of Liar. Kaya ako sa'yo, Attorney Kaufman, tama ba yung bigkas ko sa apelido mo? Ay hindi una-una po, wag nyo nang pansinin yan dahil una-una po, hindi nyo po yan kalibel. Alam nyo kung hanggang saan siya sa inyo. Kung tinagalog ka na si Kaufman, kahit Inglesero yan. Kung sino yung mga kapwa natin Pilipino na nandyan sa Netherlands, paki-translate na lang sa kanya to. Hanggang dumi mo lang sa kuko si Attorney Claire Castro, tandaan mo yan. Kaya ako sa'yo, Attorney Kaufman, wag mo nang pag-iintindihin yung hinayu. Oo, yung hinayu na yan. Yung hinayupak na yan dahil wala talagang maganda at wala talagang saysay ang mga pinagsasabi niya. Office na magiging mahirap ang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, sinabi ni Kaufman na mananaig pa rin ang prinsipyo ng presumption of innocence sa kaso ng dating Pangulo. Well, first of all, I'm glad that the palace has acknowledged the basic presumption of innocence because the former president is innocent until proven guilty. Patungkol naman sa umano'y harassment sa mga pamilya ng umano'y biktima ng extrajudicial killings, marin itong itinanggi ni Kaufman. Sabi niya, wala itong koneksyon sa kanilang kampo. Regarding whatever might have been said about harassment of witnesses, that is certainly not coming from our court. I can stress that time and time again. Yeah. We have gone on the record and we have asked people to respect the judicial process. There is no harassment. Kaso, Kaufman, yung judicial process nga dito sa Pilipinas, hindi nila ginagalang Yung iba. Coming from our quarters whatsoever. Mula dito sa Dahig. Yan narinig nyo yun big time. Yan ano ba to? Pangalan niya si Attorney Jacob. Alam nyo, talagang yari dito si Marcos. Hindi, promise, di talaga siya dito. Baka nga, ito may, paano ba to? Alam nyo, may panaginip ako. Yara! Yung inaabangan dito sa video ko, yung panaginip ko Alam nyo ba, may panaginip ako. Naku po. Alam nyo, may panaginip ako. Naku po. Hindi talaga ito. Parang mababaliktad daw Oo, parang may isang tao. Hindi naman siguro isa. Pero itong tao na to, parang siya yung parang kikilos. Parang siya yung kikilos sa gobyerno na para maging baliktad ang nangyayaring sistema ngayon. Lalong-lalo na dito sa usapin na ICC. Panaginip to panaginip. May isang tao nakikilos doon sa loob na para baliktarin lahat ng nangyayari to at ibulgar mismo lahat ng mga dokumento, lahat ng mga lahat ng mga ebidensya na laban kay Marcos Jr. ibibigay niya. Hindi ko lang alam kung saan niya ibibigay. Medyo malabo yung panaginip ko na nagigising kasi ako. Medyo may hangover pa ako. So doon nga yung nangyaring panaginip ko na yun, parang
inuunti-unti niya lang na malikom lahat ng ebidensya laban kay Marcos Jr. at doon na siya mismo gagalaw. Naku po. Ano kaya yun? Ano kaya iyon? Hindi no? O ano kaya mangyayari no? Tipong tangan, dami makukulong. Mukhang hindi ata aabutin ng 2028 magiging presidente na si Vice President Sara Duterte. Hindi, pero ito sumabit. Hindi, pero ito alam nyo, kahit din naman ako at sinabi din naman ni Pangulong Duterte yan sa amin ng Banateros na hindi, parang ang pangit din naman na maging presidente agad ngayon si Vice President Sara Duterte, kasi nga parang syempre kapag napatalsik si Marcos, magiging presidente talaga si Vice President Sara Duterte. So para sa akin medyo pangit din naman din talaga yun. Pero sa nangyayari ngayon na kung sila nga kilalang tao, ginigipit sila, paano pa kaya tayong mga ordinaryong Pilipino? Huwag niyo yung pagpapaniwalaan si Abante na hindi daw ordinaryong Pilipino mga vlogger. Kalukuhan niya lang yun. So yun nga para sa akin mas maganda pa rin na mailuklok si Vice President Sara Duterte dahil ibinoto siya. At gusto kong mapatunayan at maisampal sa lahat ng mga anti-Duterte na tawag dito na lahat ng sinabi nila na wala na daw ang mga Duterte, hindi na daw mahal ng tao, hindi na daw gusto ng taong bayan, hindi na daw sikat, ganun, laos na daw. Kaya ako gusto na talagang magkaroon ng isa pang na gusto kong maging presidente si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 election para mapatunayan at maisampal sa lahat ng mga anti-Duterte yung mga pinagsasabi nila. O kagaya lang nito, sobrang rockstar talaga ni tawag dito ni Pangulong Duterte, no? Sa talagang alam niyo yung mga sinasabi nila Trillanes na laos na ganito ganyan nila ni Larrigadon. Na kesyo wala na Duterte, laos na yan, hindi niya ulul mo Larrigadon mo. Ito, panoorin mo. Nanindigan po ang senatorial candidate na si Attorney J.D. Hinlo na malakas pa rin ang impluwensya ng isang Rodrigo Duterte. Patunay niya ito na kahit wala ang dating Pangulo sa bansa, walang oras na hindi na pag-uusapan ang mga nagawa nito sa bayan. Naritong balita ni Paul Montibon. Sabi nga ang Pilipinas, Duterte pa rin. Napatunayan na ito ng maraming beses kahit patapos na ang termino nito bilang dating Pangulo ng bansa. Walang Pinoy na hindi nakakakilala sa kanya. Ultimo mga bata na karaniwang alam ay puro laro. Tatay Digong din ang bukang bibig. Kaya naman di nakatakataka na pagdating sa politika, malakas pa rin ang mga Duterte. Aminado rito ang senatorial candidate ng PDP na si Attorney J.D. Hinlo. Nananatili pa rin anyang sikat, malakas at matunog ang mga Duterte sa mundo ng politika at panunungkulan. Ito'y kahit pa wala na ito sa Pilipinas matapos na piniling ibigay ito ng Marcos Jr. administration sa poder ng mga dayuhan, partikular na sa International Criminal Court o ICC. Ani Attorney Hinlo, hindi maikakaila na marami pa rin sa mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, ang hanggang ngayon ay believe kay Duterte bilang isang leader ng bansa. We are talking about him even though he's not here. Dahil nagserbisyo siya ng tapat sa atin. In his past speeches, what happened to him now is a possibility na nakita niya. Even before nung hinikayat natin siya, kasi alam niya na hindi siya tradisyonal na leader. Pinatahimik niya yung Davao City. At dahil naman sa ginawa ngayon ng pamahalaan sa dating Pangulo, tiyak na nagbabadya ito ng panibagong kasaysayan na mangyayari sa bansa, sa mga Duterte at sa mga nagmamahal sa dating presidente.
Kaya dapat na magpalakas-an niya ito habang inilalaban ng kanyang mga abogado ang kanyang karapatan at kalayaan. Para sa mga taga Bicol Region, saksi rin ang tumatakbong pagkabisi gobernador ng Albay sa ilalim ng PDP slate na si June Alegre sa pagmamahal ng mga... Alam nyo, ito may nakwento sa amin yan ni Pangulong Duterte. Sabi niya, ito alam ko sinabi niya na rin to sa TV. Yan nga yung pinaka number one na talagang sinabi niya sa kanyang mga tauhan. Ayan, katulad niya kay Senator Bongo, kay Senator Bato, na minsan lang ako, isang beses lang ako maging presidente, gawin na natin lahat. Isang beses lang ako mamuno ng bansang Pilipinas, gawin na nating lahat. Ibigay na natin, ibuhos na natin lahat para magawa natin ng maayos kahit papano tumahimik at maging maganda man lang ang ating bansa. Isa yan sa mga sinabi sa amin ng Banateros Brothers ni Pangulong Duterte. At inuna niya nga yung mga adik, yung mga pusher, yung mga drug lord, yung mga sindikato dito sa Pilipinas. Alam nyo magiging maganda sana ang ginagawa ni Marcos Jr. kung ang pinuntiryan niyang imbestigahan ay yung mga pinatay, yung mga ginahasa, yung mga inabuso ng mga napatay na mga pusher, addict, drug lord noong panahon ni Pangulong Duterte. Totoo yun. Baka kasi isipin mo na lang yung isang adik, halimbawa 5 ang pinatay nun. May kasama pang pulis. So, hindi mo iimbestigahan na mabigyan ng katarungan kahit patay na yung tao, kahit sana matuntun nyo yung pinakapinuno ng drug lord na baka mamaya ay hindi pa na solusyonan or baka hindi pa mali doon sa solusyonan, baka hindi pa natutuntun nung panahon ni Pangulong Duterte yung pinakabus nung adik na yun. Ganun sana, ang ganda sana nun, di ba? Kaso ang nangyari ngayon, yung adik pinatay, yung adik binibigyan ng hustisya. Yung mga pulis na nakapatay sa adik, kinukulong at kinakasuhan. Pero yung mga adik na tawag dito na pinatay, yung mga pulis na pinatay ng adik, walang pakialam yung gobyerno. Yung mga ni-rape ng mga adik, mga pusher, drug lord na yun, walang pakialam ang gobyerno. Ni minsan nga hindi nila napag-usapan sa hearing. Mas inuna pa nilang bigyan ng pagkakataon or bigyan ng pagkakataon yung mga NPA. Mas inuna pa nilang asikasuhin, bigyan ng hearing yung mga vlogger kaysa sa mga nabiktima ng mga adik na to. Ayun yung isa sa pinakamasakit na nangyayari ngayon na ayun yung pambulag, ayun yung isa din sa mga pangako ni Marcos na itutuloy niya kung ano yung nasimulan ng mga Duterte. Itutuloy niya yung build project. Itutuloy niya yung drug war. Ano nangyari? Wala, nga. Kung sino pa yung addict, sino yung pusher, sino pa yung drug lord, pinalaya. Yung isang drug lord tumatakbo ng mayor. Yung isang drug lord na umamin tumatakbong mayor. Yung isa naman na babae tumatakbong congressman. 'Di ba? Ang daming pinalaya ng mga connected sa droga ngayon. O tingnan mo ngayon, kahit saan ka pumunta, minsan harap-harapan nag-aabutan sa iyo yung mga nagba-viral na video, andito yung adik, nandun lang yung police station sa harap niya, nagtabon lang ng payong, humitit na. Ganun ho kalala. Kaya talaga mas gugustuhin ng taong bayan na may luklok ang mga Duterte ulit para magkaroon ng pagbabago. At hanggang ngayon talagang mahal ng taong bayan ng mga Duterte. Pilipino para kay dating Pangulong Duterte. Sa katunayan,
Kauna-unahan anya ito sa ICC na may isang akusado na imbis na kamuhian ng tao, lalo pang naging popular at minamahal ng buong mundo. Tama. Hindi naman lahat ng ginagawa niya ay sasangayunan ng lahat ng tao. Mayroon din talagang nandyan na yan, given na yan sa politika. Kahit ano pang kagandahan ang gagawin mo, mayroong tututol dyan. Mayroong kontra dyan. Pero ngayon, ramdaman naman natin nung ang ating dating Pangulo ay inaresto for the first time. Lahat naman ata siguro nasakdal sa ICC. Ngayon lang ata nangyari na yung nasakdal ay sinusuportahan. Hindi lang ng mga Pilipino dito sa ating bayan, kundi pati ng mga Pilipino sa ibang bansa, no? At kitang-kita po 'yan. Ito ay isang napakalaking paraisipan po sa ICC. Kung bakit ganun ka-popular. Kasi pag ikaw po ay nasakdal, crime against humanity, no? Tulad halimbawa nung panahon ni Hitler, no? Sino ba naman ang magpoprotesta doon para kay Hitler? Pero ngayon iba, no? Ang daming mga Pilipino, hindi lang mga Pilipino, kundi mga half Pilipino, yung sa ibang bansa, ang talagang nakikiisa at nananawagan na pauwiin na at pawala na ng visa itong kasong ito, no? The soonest possible time. Yun, no? Salamat kay kay Alegre ba pangalan nito? Hindi, alam nyo, may diba, nung birthday ni Pangulong Duterte, may nangyari ng maituturing na book of record. Ano daw? Book of record, no? Yung maituturing yung birthday ni Pangulong Duterte. Pustahan tayo pag uwi ni Pangulong Duterte. Talaga, buong Pilipinas, buong mundo, talagang magdiriwang. At syempre may kakabahan yan. Heto pa, nanaginip ako. Ano naman yung panaginip ko na naman, putay na. Kinakabahan na. Nung umuwi si Vice President Sara Duterte, may kinabahan. Talaga may kinabahan. Ngayon, kaya nga tignan nyo, hindi nyo napapansin, nakatutok na naman sila sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga kinakabahan nga ang mga bangagers nga kinakabahan na nga kasi may mga nababalitaan di umano, dun sa panaginip ko may nababalitaan di umano yung etong kampo ng Marcos na may mangyayaring talagang pasabog. No? May mangyayaring pasabog na hindi nila inaasahan at hindi nila alam kung kailan mangyayari. Kaya abangan mo natin yan. Kaya Marcos, paktay ka dito. Ay, naku po. Wala ganun talaga buhay-buhay. Kami naman, pag dumating hindi ko ano yung panaginip, kasi panaginip lang naman. Malay mo, hindi naman magkatotoo. Pero abang-abang na lang tayo kasi minsan ang panaginip ay nagmimilargo. Milagro. So yun mga Banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo sa lahat ng napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa aming mga video araw-araw. Siyempre, sama nyo na rin ang aking mga kasamahan na Banateros Brothers. So ulitin ko po, 6 po kaming mga Banateros. Siyempre, number 1, Banat by Cocholi, Boss Dada, Master Judea, paring RJTV, at syempre ang pinakagwapo sa lahat, pinakaputang inang handsome, J. Guevara TV. At pakidamay na lang din po yung super thanks at join button natin yan. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, God bless and peace, and bye-bye. Duterte lang. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.